natin ang reaksyon ng Malacanang kaugnay pa rin sa usapin ng death penalty. At makakapanayam natin si Presidential Communications Separation Secretary Sunny Coloma. Magandang hapon po, Secretary Coloma. Si Princess Habiba po ito. Magandang hapon din sa iyo, Princess, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Secretary, ano po ang reaksyon ng Palasyo kaugnay po ng nabuhay na panawagan naman ng pagbuhay ng death penalty dahil po sa sunod-sunod na insidente ng pamamaril? Tulad ng nailahad na ng aking mga kasamahan sa communications group, walang pagbabago at hindi natitinag ang posisyon ng ating Pangulo hinggil dyan na ang solusyon sa nakikitang problema na mga krimen na galing sa paggamit ng armas ay hindi yung pagbabalik ng death penalty, kundi yung mas epektibong pagpapatupad ng batas o law enforcement. Yan po ang aming posisyon hinggil dyan. Alright. Secretary, ano naman po ang naiisip ng pamahalaan na solusyon upang matigil na itong krimen sa ating bansa? Kailangan ng maging mas epektibo ang law enforcement. At nag-uumpisa ito, Princess, sa grassroots level, sa community level. Kung nakita natin yung nangyari sa Kawit nung makailan lang, last week, nagkaroon ng shooting rampage sa isang barangay sa Kawit, malaki ang pagkakataon o ang dapat nagampanan ng mga opisyal sa barangay, mga kapitbahayan na sa naganap na krimen para mapigil sana yung ganong aksyon kung sila ay naging mapagmasid at sila ay naging alerto, vigilant at hindi pinabayaang magkaroon ng ganong klaseng pagkilos. Ang isang kilalang village bully, o isang kilalang gumagamit ng illegal na droga. Sa bagay, masasabi natin maliwanag ang ating pananaw dahil naganap na. Pero sana ay magsilbing aral yan na kung tayo ay magiging mapagmasid, magiging alerto, mapagbantay, ay pwede naman mapigilan ang mga krimen na katulad niyan. Secretary, di po ba may mga mungkahi na rin po ngayon na ipatupad ang total gun ban sa bansa? Ano naman po ang reaksyon ng Palasyo dito? Kahalintulad din yan nung sinasabi nating mas epektibong law enforcement. Ayon sa ilan, ay tumataas nga yung dami ng krimen na dahil sa gamit ng armas. At kinakailangan lang namang ay patupad ng batas. Ito ay tungkulin ng ating kapulisan, tungkulin din ng mga mamamayan na isiwalat. At panagutin at gawing responsable yung mga otorisadong gumamit ng armas. Katulad naman nung nangyari kay Stephanie Nicole Elia sa Caloocan. Di ba't ayon sa mga ulat at datos na nakuha ay napakaraming tao doon sa kapitbahayan nila Stephanie Nicole na mayroong armas, mayroong baril. Kung sana ay sila ay napangaralan at napagsabihan bago dumating ang bagong taon na dapat maging responsable sa paggamit ng kanilang mga lisensyadong armas, baka rin nabawasan yung mga indiscriminate firing incidents ng bagong taon na isa nga doon ay kumitin sa buhay ni Stephanie Nicole. Kaya kabilang din nung tinalakay natin kanina, ang importante dito ay more effective, more purposive, but more determined enforcement, Princess. Secretary, makakaasa po ba kaya ang buong Pilipinas, especially na itong ating mga kababayan na hindi lang po dito sa Luzon, ipapatupad yung gun ban, pero doon na rin po sa Visayas at Mindanao once po na ipatupad ang batas na yan, ang gun ban po? Ang sakop po ng batas ay yung buong bansa, at hindi lamang po yan seasonal dahil lang nalalapit na rin ang eleksyon na kung saan ay may paiiralin talagang gun ban. Talag determinado ang ating pamahalaan na ipatupad ang batas sa lahat ng sulok ng ating kapuluan, Princess. Secretary, yung huling katanungan na lang po, ngayon naman po naabot na ng Philippine Stock Exchange ang 6,000 mark. Ano naman po ang reaksyon ng Palasyo dito? Kinagagalak natin yan ng lubos at ito ay tanda na talagang sumisigla pa ang ating kabuhayan, tumataas ang level ng kumpiyansa sa ating ekonomiya, pero meron pa tayong layunin. Yung mata mo, yung tinatawag nating investment grade rating. Yung stock index ay isa lamang sa mga factors na tinitignan ng international financial community hinggil dyan. Kaya dapat ay magpatuloy pa yung pagpapalakas ng ating ekonomiya,
magpatuloy tayong fiscal discipline, no? Yung pangangalap ng mas maraming revenues at maayos na paggastos ng ating pambansang pananalapi upang matamo natin yung investment grade at mapanatili, masustain yung mataas na kumpiyansa sa ating stock market at sa ating ekonomiya. Alright, maraming salamat po at magandang hapon muli, PCOO Secretary Sam Coloma. Maraming salamat, Princess.